Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome po sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong November 15, 2025. Uy! Sahod O, sana po ay natanggap nyo sahod ninyo kahapon. O, dapat sumasahod na kayo niyan. At sana hindi pa ubos. Ako po si Jeff Mendez, Kabangsamoro. Mapya mapita sa kanulangon sa mga pakatanog mga pagalitan sa Maguindanao. Assalamualaikum. Magandang morning sa inyo, Jeff Mendez po at your service. Assalamualaikum. Kabangsamoro, ako naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7 at sa DXJZ Voice FM 92.1 at Gabay FM din 97.7. So FM or AM man kayo nakatune in ngayon, no problem dahil kami po ay live dyan, no? Sa AM or FM tuners ninyo. Wala pong problema dahil napapakinggan niyo po kami at wala po kayong kawala. At syempre, napapanood din tayo sa mga Facebook pages ng mga nabanggit na ni Jeff, no? Sa MSSD Regional Office, sa branch, and DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. At naka-live stream din po tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig na tayo sa tawi-tawi ng live sa pamamagitan ng Radyo Suara 99.1 DXLZ Sunlight FM. Marayaw adlaw, tawi-tawi. Marayaw adlaw sa inyo dyan sa tawi-tawi. At syempre, maasahan ninyo na maririnig nyo rin kami sa iba pang mga probinsya sa mga susunod na mga episodes natin. Open na po yung hotline number natin, 0919. Actually, 24/7 po open yan. Pwede po kayong mag-text dyan. 0919-480-4265. Naka-flash na po sa mga screens sa mga nanonood po sa atin via Facebook. I-screenshot nyo lang po yan. 0919-480-4265. Doon po sa mga bahay nila at nakikinig lang po sa radyo. Wala pong internet connection. No problem po. I-phone book nyo po yan. I-phone book nyo po or ilista ninyo. Isulat nyo po sa mga papel or notebook po ninyo. 0919-480-4265. 0919-480-4265. Diyan po kayo mag-message sa atin sa Ministry of Social Services and Development kung meron po kayong mga comments, suggestions, recommendations o kaya naman po ay mga tanong, no? or inquiries, no? Kung meron din po kayong reklamo sa mga ipinapatupad nating programa, no problem. Or recommendation. Tanongin natin ay tatanggapin natin yan at syempre ibibigay natin yan sa mga kinakukulang departments para po masagot kayo. At syempre naging posible ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service dahil sa ating pamumuno ng ating butihing minister, Attorney Raisa Jajuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Greetings po muna tayo. Of course. Batiin natin yung ating mga libo-libong tagapakinig. Meron tayo 53,000. Correct. O yan, greetings tayo sa ating mga top fans, top sharers. Abdullah Alamada, Farida Dandang, Nash Gunda, good morning. Mirna Sapar, and Nonetta Tahir, magandang morning. Ayan, magandang umaga din sa Lip Jubail, Samsuding,
Ibrahim Hashim, Rooney Alim at Samia Darumimbang. Salamat sa inyong pag-like, pag-love at pag-share ng ating program, ng ating mga teasers. Even teasers pa lang ay nakaantabay na ang ating mga video. Correct. Good morning, Alexander Mabinay. Sir Alex, hello. Si Sir Alex pala ay nakikinig at nanonood pala sa atin sa Facebook. Good morning, Sir Alex. Ayan. Ma'am Faida. Ayan, naka-standby na si Ma'am Faida. Mamaya po yung mga mga 5 cents po ninyo mamaya. Kailangan natin yan. Saipudin Mamintong, magandang morning sa'yo. And Umi Haya, ganun din kay Hamida Mamantal, magandang morning daw. Assalamualaikum sa inyo dyan sa Marantao, Lanao del Sur. And Noraini Lim, magandang morning. Deputy Minister Noraini Tan Lim, magandang good morning po sa inyo. And ito, Norel naka-Arabic Blooms. Hindi ko mabasa yung kanyang name. So, si Norel Blooms din, Assalamualaikum. pag yung naka-Arabic po yung inyong mga pangalan, hindi po namin kaya ma-shout out. Pasensya na po. Miriam Gazo, Assalamualaikum. Yan, thank you so much for listening or watching us. Okay. Ang sa Norel, magandang morning po sa inyo. Siyempre, wag natin kalimutan si Joel Brizuela. Ayan. New Panay. Sa New Panay, Pigkawayan. Magandang mamayad nga aga sa inyo sa New Panay. Sana po ay wag kayong magsawang makinig dahil marami po talaga kayong matututunan dito sa ating programa. And speaking of matututunan, ano ba yung ating pag-uusapan ngayon, Andre? Teka lang, congrats muna natin yung ating last time. Kasi winners bumalik natin. na tayo sa ating Sabado Panalo. So every Saturday po ito, nagtatanong ang dami dun sa ating Facebook page. Kailan ba may susunod ba dito? Every Saturday po, meron tayong Sabado Panalo. So, At sila ay mananalo ng 300,000 pesos. Sana all. 300 Gcash po. Gcash po yan, pero pwede po kayong mag-option na i-load ninyo yung 300. Pwedeng load, pwedeng cash. Sabihin nyo lang po doon sa magte-text sa inyo kung cash po ang gustong ipadala or sabihin ninyo na wala akong Gcash o pwede load na lang yan, ha? Correct. Pwede po ninyong i-request na gano'n. So last Saturday, ang ating mga winners, Miriam Tautin, Kiram Pakase, Melvin Grampon, and Hamida Mamantal. Thank you so much. Sana nakatanggap na po kayo ng message kasi sasabihan po kayo niyan na kayo po ay nanalo at tatanungin kayo kung paano ipapadala at kung ano yung ipapadala. So natanggap na po nila lahat. Natanggap na nila. Natanggap na nila Congratulations. ang kanilang mga 300 Gcash. Sana all nakatanggap ng Gcash. Of course. Yun. Sige, at sa mga gusto pong manalo ng 300,000 to sabihin ko 300 peso worth of Gcash or load, umantabay po kayo sa ating programa sa buong isang oras at may mga tanong po kami. Sagutin nyo lang po ng tama at mabilis. Kayo po ay agad na mananalo ng 300 peso worth of Gcash or pwede ring load. At ano ba pag-uusapan natin ngayon? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay nakalinya pa rin sa pag-celebrate natin ng Bangsamoro Children's Month sa buong November, no? At ang pag-uusapan natin ay ang bagong lamang na inulunsad na BARM Protocol on Handling Children in Situations of Armed Conflict or CSAC. No? So pag-uusapan natin ngayon paano implementasyon nito, anong mekanismo nito. So meron pala niya. Pinag-aaralan pala kung paano tinuturing at tinatrato yung mga bata kapag mga bata in conflict situation. Bago ba sa pandinig nyo mga Kabangsamoro? So ibig sabihin niya na umantabay kayo at mag-focus ng mabuti dahil mamaya may mga tanong kami. Kasama po natin this morning aming mga bisita, ang Regional Coordinator po ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children in the Bangsamoro Region, Sir Aminuddin Biludin, LPD, MAED, and of course, ang Child Protection Specialist po from the UNICEF Mindanao Field Office, Ma'am Rohani Baragier Datumanong, RSW, MTSW. Magandang morning po sa inyo and welcome sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. So, Sir Aminuddin muna, bati po tayo, sir. Second time, no? Sige po. Third this is my third time na sa Sir Every November. Nandito po. Sige po. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu sa lahat ng tagapakinig at tagapanood po ng Bangsamoro Muna MSSD at your service. Yun, sabi ni Samra, shout out mo siya. Samra Lumangay, salam po, ma'am and sir. And sa CM Campbell din.
Nag-message. Mga idols siguro nila kayo. Ma'am, sige po. Bakit po kay Ma'am Ro? Thank you, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang makabatang umaga sa lahat ng tagapanood, no, ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. So first time ko, no, dito sa station. It is my pleasure. Maraming salamat. Yun. Alright. Sige. Simulan natin with siguro ano ba itong ipinagdidiriwang natin na Bangsamoro Children's Month? Bakit ito mahalaga? At ano yung konteksto nito? Yung celebration na yan every November. Ang November, no, ay kasi ang November po ay ito po yung pag-sign natin, no, ng UNCR, sa pag-sign natin sa UNCRC November 20, 1989. So kabilang po ang Pilipinas sa nag-sign. So that is why every November po sineselebrate po natin ang National Children's Month. Ito sa atin sa Bangsamoro, no, ginawa nating Bangsamoro Children's Month. Ang isa sa highlight ng pag-celebrate ng Bangsamoro Children's Month ay itong paglunsad ng BARM Protocol on Handling Children in Situations of Armed Conflict. Ano ito? Ang BARM Handling Protocol, ito po ay, actually this is in line, no, meron ng national nito, no, merong interagency committee on CSAC. So nilocalize po natin ito sa BARM. Meron, kumreate naman tayo ng Bangsamoro Technical Working Group on CSAC under the joint committee ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children and the Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. No, ito naman medyo context specific po ito, no, considering na marami tayong peculiarities that we have in BARM, so we decided na mas localized po siya, mas specific po sa atin sa BARM. So ito ay nakaangkla sa Republic Act 11188. I hope tama po, no, 3 1 2 8. No, ito naman ay may 3 kategorya po ito, yung children involved in armed conflict. Ito yung mga bata na nare-recruit sila directly or indirectly, no? Kung hindi man sila pinapahawak ng armas, sila yung mga inuutusan sa loob ng camp. Sila yung mga taga-masid, kung may mga kalaban, sila yung taga-luto, taga-masahe ng mga bossing sa loob, no? Ito yung CIAC. SIAC. Okay. Ang pangalawa naman yung CAAC, no, yung children affected by armed conflict. Ito naman hindi sila directly humahawak ng mga armas or hindi sila nasa loob ng kampo, pero ito yung mga bata na naapektuhan pag merong digmaan. Pangatlo, yung internally displaced children, no, ito naman yung resulta pag may gera, no, nahihiwalay sila sa kanilang mga adult companion or sa kanilang mga legal guardians. Pero ang tanong dito, Sir Hami, bakit kailangan nating bigyang highlight yung mga kalagayan ng mga batang nai-involve sa armed conflict? Mahalaga ito kasi pag merong armed conflict, ang pinaka number 1 kasi na apektado yung children, no? It affects yung kanilang kaligtasan, napuputol yung kanilang education, no? Yung kanilang kalusugan, and somehow ito yung nasisira, no, yung kanilang kinabukasan. Kailangan kasi silang bigyan ng boses na masiguro dati na ang CSAC po kasi ang pinaka number 1 is to protect them, no, pagdating po sa armed conflict. Ito yung nakapaloob na, no, sa Republic Act number 1188. Pero ang tanong dito kasi parang correct me if mali ako, marami kasi tayong napapanood, no, sa Facebook, sa mga reels, na kahit mga batang nakikita mo na merong kasalanan, no, hindi pa rin sila napapunish. Ito ba ay nasa batas, nasa handling protocol ba to? Ano ba ang tamang pag-intindi dito? Ang pagdating po sa handling ng children in situation of armed conflicts, wala po dapat batang napaparusahan, wala po dapat na nakukulong, no? Mali po yung aspect po na gano'n, no? Wala po dapat bata na napupunta sa jail, wala po dapat na nahuhold sa any camp, sa military man or sa police. Ang pinaka-intervention po ng protocol ay matrato po sila sa tama, na hindi po sila kriminal, no? If may mga
sila po ay mga biktima, no? Dapat natin silang protektahan, dapat natin silang matulungan at maalagaan, no? Sila po ay damay, no? Nadadamay, sila po ay biktima ng mga armadong tunggalian. So hindi po dapat sila napaparusahan. Kung may mga ganitong instances, dapat po nare-refer po ito sa atin sa social worker, sa MSSD, kasi po may proper intervention po tayo doon. Hindi po dapat sila nakukulong or napaparusahan. Biglang naumpisahan mo na, Sir Hami, yung bahagi na to ng 5 core principles, no, ng CSAC protocol. Isa-isahin na lang natin. Pero doon muna ako kasi nabanggit niya yung tama. Gusto ko sana malaman kung ano ba yung tama. Kasi sabi niya kanina dapat itrato sila ng tama. So, tama for me may not be tama for anyone else. So, maganda na may standard. Kasi parang sabihin na, tama naman parusahan ito. Pero magkaiba kasi yung perception. Kung ano po ba yung tama na sa mata ng gobyerno or sa mata po ng MSSD, ng batas o ng batas. Ang dapat po, no, unang-una po, no, yung sinisecure natin yung tinatawag nating safety first, no. Unang-una dapat po, no, the police or military presence is allowed only for protection, no, never for detention. Pangalawa po, no detention po pagdating sa handling ng CSAC, no. Ang mga CSAC victims must never be placed in jail, no, nor in lockups or similar facilities. Pangatlo po, yung child-sensitive interviews. No, ito medyo maraming nagkakamali dito kasi parang interrogation po, no, pagdating sa pagtatanong natin doon sa bata. So, ang interview po, it requires po yung presence ng social worker. No, hindi po dapat na pinipilit natin, no, sinisigawan natin yung bata. And aside from the social worker, dapat po may presence po ng legal counsel, no? If the parents, kung pwede po nating makontak, no? If ang bata po ay indigenous, kabilang po siya sa indigenous, pwede po tayo na may presence po ng representative from the MIPA or someone na nag-aalaga po sa mga indigenous people. So, as I mentioned, no, ang interview po should not be an interrogation. It's focused on understanding yung ano po ba yung nangyari, no? Ano po yung need na pwede natin ma-provide ng intervention, no? And pang-apat, dapat limited po, no, yung documentation, no? Only basic personal information may be collected pagdating po sa pag-interrogate sa bata. No question about yung alleged offense, no, or involvement with armed groups, no. Hindi po pwedeng tinanong sino po mga kasama ninyo, saan po ang area, no. It's really a basic kasi it's not the responsibility of child, no, na i-provide yung mga ganun po na mga information. So ganun po dapat yung pag-handle natin ng tama pag may mga CSAC cases po tayo. Yan yung ideal, pero paano pag wala yung sa mga pagkakataon na wala yon, walang presence, ano ang gagawin? Halimbawa, ang isang pulis o sundalo nakakita ng bata na merong armas. Ano ang immediate na dapat gagawin ng isa pong law enforcement authority? Opo, meron tayong dalawang rule on that, no, doon sa protocol. Meron tayong tinatawag na 24-hour notification rule. Within 24-hour, dapat yung authorities or kung sino pa man po, no, yung nakahuli doon sa bata should inform first yung parents po nung bata or guardians. Kung hindi po natin makontak, inform po natin yung LSUDO or the Local Social Welfare and Development Officer sa ating LGU. Kung wala po, kasi there are some areas, no, kasi yung devolve yung setup natin, so may mga walang LSUDO. So pwede po yung ating municipal social worker officers, or kung wala na yung ating local council for the protection of children, kung wala na talaga, kami po sa region ay handa po doon, no, the joint RSCWC and RJJWC. And for indigenous, yung MIPA po should be notified, no, yung sa notification. Ang pangalawa, yung handover rule. Meron tayong 24 to 72 hour rule na nasa protocol, no. Sabi doon, military camps, police station and jail cannot be used as holding areas. Klaro so, yun, opo, ibig sabihin po mandatory po yung pag-handover po natin, no, sa parents or legal
legal guardians, Ministry of Social Services and Development, no, or any accrediting childcare institutions na malapit po sa atin, or any suitable alternative for the best interest po ng bata. No, at ang timeline po na ito ay mandatory, hindi po ito dapat na poprolong kasi every second counts po, no, pagdating po doon, no. So dapat po, no, yung delay po ay mas nagre-risk, no, doon sa bata, no, mas natotrauma siya, naglilid sa more serious na conditions doon po sa bata. Balikan ko lang ng konti. So ito bang BARM protocol na to ay for the security forces alone? Hindi naman. It is this is for all the Bangsamoro Ministries offices and all, no, sa lahat po, all stakeholders. Naglilimit lang siya sa mga uniform personnel, no, sa lahat po, sa health, no, education, and lahat po sa LGUs natin hanggang sa pinakababa down to the barangay po natin. Pagka binabanggit natin na children or mga bata, ilang taon po ba yung pinag-uusapan natin, sir? Para malinaw lang sa ating mga tagapakinig. Ilang taon ba yung bata na pinag-uusapan natin? Ang definition natin ng children, no, dapat ito ay 18 below, no, ayon sa United Nations Convention on the Right of the Children. Any person age 18 below. Pero nakukonsider natin yung mga lampas 18 given na ito yung mga person na who are unable to take good care of themselves, no. Ito yung mga children with special needs. So yun, pwede pa din silang isakop dito. Yun. Ay, kanina na pag-usapan yung tinanong ko kanina kung paano at nasagot nyo naman po. Pero upright, ganun, paano po ba? Didisarmahan yung bata kapag nakita mong may baril? Or tutugisin mo ba siya, habulin kapag tumakbo? Or ano po ba ang dapat gawin? Kasi syempre tie din ng hands ng mga authorities, no? Takot din sila na baka ako ang mabaril itong bata na may dalang armas. Or pag hinuli ko naman ito, baka ako naman ang babalikan ng batas. So ano po ba yung proper way of doing this? Hintayin po ba muna, mag-notify muna sa parents, or pwede nilang disarmahan and i-custody pansamantala habang kino-contact yung parents and the MSSD? Opo, no, hindi tayo dapat nakipaghabulan, no. Okay. Sige po, hindi dapat tayo na nakipaghabulan. Pero kung uniform, no, yung mga uniform personnel pong nakahuli, pwede po nila ito detain pang samantala. Pero hindi po tayo lalabas doon sa ating handover na rule, no, yung 24 to 72 hours. Dapat po malipat po siya sa atin sa MSSD. What happens naman, anong mangyayari kapag nilabag ng authorities natin yung mga protocol na yan? Because pinag-uusapan natin, MJ, because this is not new to our at alam natin region. ang totoong nangyayari. Oo, hindi bago sa region natin that we have child soldiers, child combatants, and that we have authorities that custody child combatants, and then ask them, tinatanong sila, interrogate sila para ma-divulge yung mga involvements nila, sino mga involved ng mga tao. Nangyayari yan. So, may mga violations din silang nagagawa. Correct. No? So ano ba ang naghihintay sa kanila kapag po na-violate nila itong protocol? Pag na-violate, no, meron tayong mga certain offenses, no. Ito naman yung under doon sa grave child rights violations, no. I'm not really familiar doon sa amount, but there are certain amount, no, na mapa-fine sila up to imprisonment. So kung mapatunayan po that nag-cause tayo, no, ng violation against children, so mafo-fall po ito sa grave child rights violations, no. Halimbawa kung ang bata ay nasaktan natin, naputulan natin siya ng kamay and all, so pwede po tayo makasuhan on that. Under pa rin siya sa Republic Act 11188. Who files the case? Parent ba? Kung walang parent, pwede authority ba si DSWD? Yes, everyone can file a case, Okay. no, kasi it's a public crime. That's good, Yeah. Alam natin lahat na kapag nakita ninyo, pwede kayong magsumbong sa authority. Kasi this is a public crime. Ibig sabihin, kahit sino po sa atin na naka-witness na pananakit sa mga bata, pwede po tayong magsumbong sa So authority. even if the children or the parents ay hindi magpa-file ng case, MSSD can file a case. Correct. Okay? So, yun wala pong kawala yung mga violators nitong protocol. Ang tanong ko naman, if
i-refer ang bata sa social worker or sa MSSD, ano din ang makukuha na care or assessment ng bata? Yung ang pinaka ma-provide natin, of course, yung basic, no? Yung basic na ma-provide natin sa kanya, yung of course yung shelter, no? Pinakauna, no? Social support, if there is further medical support din, no? Ensure natin that the child is healthy. Yung mga basic services. So pwede naman tayong makipag-coordinate, collaborate with MOH, no, sa ating health ministry. So that is why it's an interagency, kasi hindi ito kaya ng isang agency lang. So it's a collaborative effort po dapat. Ito, gusto ko na ma-present natin sa audience natin yung reality. Meron na po bang cases na na-handle si MSSD, sir, na ganito? Na meron tayong na-handle na child combatant, dating child combatant at nakuha natin sa custody natin at nabago yung kanyang situation? May mga kwan tayo, no, may mga cases tayo. Recently may mga surrenderies tayo, no. And of course, isa sa laman po, no, ng protocol, no, dapat po mabalik po sila sa kanilang area, no. Ma-continue yung kanilang school, no, yung pag-aaral nila. Kasi ang tanong ko naman dito ay syempre sila ay merong background. I mean, medyo hindi okay yung kanilang pinagdaanan. So, ang ultimate goal natin dito ay dapat safe silang makakabalik sa kanilang mga communities. Pero how to ensure that safe and sustainable reintegration? Paano ito ginagawa? Sige. Kasi long term maapektuhan yung mga bata. Correct. Oo. May sa social worker, no, I'm not a social worker, pero ang alam ko, meron tayong intervention program, no. Ito ay ginagawa ng ating mga social worker, no. Kahit ang bata ay na-integrate na natin sa community, dapat meron pa ring monitoring kung nasusunod po ba, no, yung intervention sa bata. Kasi if we let that na wala tayong monitoring doon sa bata, baka ang tendency noon ay babalik na naman siya kung saan siya galing. So important po yung kung ano po yung intervention, kung nakabalik na ba siya sa school, no? Holistic po yung approach natin, not only for the child but also with the people around him or her, no? Kung we need to provide livelihood, kasi baka yun yung dahilan bakit nare-recruit yung mga batang ito, because of economic conditions. So ganun po, dapat meron po tayong monitoring. So ano nga po yung tawag doon sa mga bata na na-recruit ng mga armadong grupo? Sila yung children involved in armed conflict. Yun, children involved in armed conflict. Mahihilig ito sila sa mga acronym. CIAC. CIAC, yan. Children involved in armed conflict. Yan po yung tawag sa mga bata na na-recruit ng mga armadong grupo, no? Pwede po yung armadong grupo dun sa mga lugar nila, no? At nangyayari po naman yan. So, pag nakakita po kayo ng mga batang ganyan, ang tawag po dyan ay children recruit, tama ba? Ay, children involved in armed conflict. CIAC. So, ang explanation naman ni Sir Hami kanina, so hindi naman kailangang humawak sila ng baril, no? Maaring nasa campus sila, inuutusan sila, or liaison sila, no? Medical purposes, nagmamasahe. So, anything na involved sila doon sa armadong tunggalian. At i-review natin kasi may batas na ano yan doon sa handling protocol po doon sa mga CSAC naman, may batas po yan na sumusuporta dyan. Ano po yung batas na pinanghahawakan po natin doon, sir? Aside from ang protocol is aside from ito ay anchored po, no, sa national law na RA 11188. Ito naman ay makapartner niya, no, ng Republic Act 9344 if the child is maging dalawa yung kanyang status, kasi may mga children involved in armed conflict who also happen na magiging CICL siya, children
in conflict with the law. Ibig sabihin, nakakommit yung bata ng serious criminal offenses, no? Nakapatay siya. So, may mga instances po na ganun. So, magmo-merge po, no, yung intervention natin on the Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Act Law. Yun. So, Republic Act 11188. Oh, yun yung... Ito yung Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict. And then ang RA 9344, mahalaga to kasi hindi tayo basta-basta lang nagchika-chika lang dito at nagbubuo tayo dito. Ito ay nasa batas, no? Correct. So itong RA 9344, ito ang Republic Act number 9344 Juvenile Justice and Welfare Act. Ayan. Yung handling protocol ay naka-anchor talaga. Huwag natin kalimutan yung Republic Act 11188. Yan talaga yung pinakabasihan. Yes. At may mga ibang batas lang kapag merong mga succeeding na mga na complications doon sa mga situation ng mga bata. Alright, Yun. sige. Natanong mo na kanina kung ano ba yung mga binibigay o natatanggap ng mga kabataan, pero maganda po na pag-usapan yung medical and physical assessment ng mga bata, and then yung mga salient features pa nitong ating handling protocol, sir. Si ma'am, baka meron po Okay. So, maraming salamat. Yeah, basically, maliban dun sa mga nabanggit ni Hami, no, na mga serbisyo na pwedeng matanggap, no, ng isang children situation of armed conflict, kabilang dito sa protocol, sinasabi rin, no, na napakahalaga na ang isang provision nitong protocol is yung patungkol sa medical care and protection. So kung titingnan natin, after na ma-observe natin yung 24-hour rule at saka yung 24 to 72 hours na handover, napaka-importante, no, na mag-undergo yung mga bata ng immediate medical assessment, no, and base doon sa medical assessment na yon is nararapat rin na mabigyan sila ng agarang medical attention, no, upon custody, na hindi na tayo maghihintay pa, no, nung mga paperworks kumbaga. No, kasi ang presumption talaga dito sa mga children situation of armed conflict, especially SIAC, yung children involved in armed conflict, merong presumption of minority. So regardless kung dahil hindi mo pa alam yung edad niya, no, basically, sabi ni Hami kanina, wala dapat detention at ang presumption natin ay minor siya. No, unless proven otherwise, no. So, ano yung mga kailangan natin? Syempre kapag available yung birth certificates. Pero kadalasan, alam nyo naman, 'di ba, sir and ma'am, na isang malaking problema pa rin natin yun dito sa BARM, no, dahil karamihan ay walang birth certificates. Ang pangalawa doon is ipa-prioritize dapat natin yung kanilang kalusugan, no, over doon sa institutional procedures, kumbaga, mas bigyan natin, mas tugunan natin immediately yung pangangailangang medical nila, no, including yung kanilang safety, no, at isaalang-alang natin na yung pagbibigay natin ng mga serbisyong ito ay sinusunod natin yung tinatawag nating trauma-informed response. No, at ang trauma-informed response, kabilang dito yung sabi ni Hami kanina, pag-i-interview na dapat ginagawa siya ng isahan, ng sabay-sabay, kumbaga. No, na meron tayong tinatawag na Women and Children Protection Unit that will serve as one-stop shop, at meron na tayo nito sa BARM. No, so mahalaga ang papel ng WCPD. Ito naman ang sa PNP naman to. Okay. Yun. Yeah, WCPD is isa lamang sila. No, WCPD PNP, isa lamang sila sa mga membro ng Women and Children Protection Unit, no? Nandyan pa rin, kasama dyan ay yung mga registered social worker natin, pati yung medical doctor natin na trained, no, on how to conduct or administer medico-legal. Ibig sabihin ba, ma'am, panel interview ito sa mga kasi sabi daw sabay-sabay, or any of them pwede mag-interview tapos i-ano na lang, tapos i-share na sa lang protocol, kung kasi syempre isa sa mga challenges natin is halimbawa
pare-pareho ng schedule yung members nung ating Women and Children Protection Unit or multidisciplinary team. Kapag hindi, ayon sa protocol, no, meron din kasi tayong revised protocol on handling child abuse cases. At least nandyan yung social worker pati ang PNP, no? So kapag nandyan yung dalawa, pwede na nating simulan, no, yung interview. So nag-hope lang tayo na kung halimbawa sa hanay ng ating mga militar or ng ating PNP ay sana meron ding mga ganitong elemento na, no, kompleto na, meron ng medical na pwede nilang ma-respond if in case, no? Meron na din Women Protection Unit, meron ganun na. Kasi baka naman pupunta pa sa ibang lugar, o pupunta pa sa ibang ahensya. Maganda ito na ito ay pinipresenta natin yung ideal protocol. Pero hopefully ay ma-achieve natin yan kasi ideal to. Pero ideal sa actual medyo nakita naman natin, may share ako ng video sa iyo nakita mo naman kung paano hinandle nung situation. Merong ikwento ko lang ng saglit. Merong isang babae na may daladalang sanggol, lumapit doon sa checkpoint kasi yun ang yung nearest na authorities na pwede nyo lapitan. What happened was, nag-hysterical na yung babae, tapos hinayaan pa nilang mag-Facebook Live at magsalita ng kung ano, na nagsasabi na magpapakamatay na siya and everything. At napanood ng publiko. Hindi alam ng mga authorities kung paano handle yung situation na yun. Pinahawak yung bata, nanginginig yung... wala man lang intervention na bigyan sila ng kumot or blanket or whatever. Walang ganyan. So, yun ang sabi ko nga sa kanya, ito yung situation on the ground. So, mura ba useless ang atong sigig seminar ani mga authorities, pero pagdating pala sa hindi man nila nakaskate yung dapat sana ay protocol. So ito ay wake up call din sa mga authorities natin, no, PNP, mga sundalo, lalo na nandoon sa mga checkpoints. Please, doon sa mga heads nila, see to it that yung inyo pong mga nagmamando doon sa inyong mga checkpoints ay equipped with this knowledge kasi sila po ang tinatakbuhan. Kayo po talaga ang first responder kasi pag nakita kayo ng tao dyan, hihingi ng tulong, kayo po ang unang lalapitan, lalo na pag malayo yung police station or malayo yung detachment. Ang mga checkpoints po ang pinupuntahan. Ang gusto ko lang po sana na iparating sa kanila na sana ay equipped, na titrain po ninyo yung mga nagbabantay sa checkpoint ng tama na pag-asikaso sa mga client. Sir Jeff, alam mo, ito yung kahalagahan nung pagkakaroon talaga ng protocol. So, maliban dito sa handling protocol, together with MSSD, no, with Ministry of Social Services and Development, ay meron din kaming ginagawa sa ngayon na interagency standard operating procedure for child protection and gender-based violence cases. So, isa ito na kailangan nating i-roll out kasi for example, yung sinasabi ninyong example kanina, no, which is hindi siya cover nung Republic Act 11188, itong pinapag-usapan natin sa ngayon, ay meron tayong pangkabuuan, no, na protocol na siyang gagabay sa mga service providers natin. Napakalaga nito kasi tama ka, Jeff, na kapag ka makakita tayo ng checkpoint, doon ang feel safe. No? Tapos, pagka nandun ka pala, hindi pala. No? Ito pa, isang case na dito sa Dato din Sinswat naman, dito Awang area, may mga child offenders na nakita sa CCTV ng mga bata, I think nakita na kumalat sa Facebook yan. Proud na proud yung nakahuli na ipaskil yung mga itsura ng mga bata. At hanggang ngayon, walang intervention ang ating social workers, ang munisipyo, ang PNP Child Protection Desk doon sa ginagawa. Nahuli na po namin, ito yung mga nagnakaw, yun ang first post nung pinagnakawan, pinakita niya yung mga picture ng mga bata. Pangalawa, ang next na is, nahuli na yung mga bata. Ito yung mga bata na nagnakaw sa bahay namin. That is not that is not the way to handle mga bata in conflict, no? At saka yung in conflict with the law. Hindi yun ang tamang pag-handle. Pero hindi natin sila ma-blame, hindi nila alam
So I would also suggest na doon sa mga family development sessions, dapat tinuturo din ito. Tinuturo din natin ito. Kaya mahalaga itong ginagawa natin. Correct, no? no? Talagang palakasin pa natin yung information drive natin, knowledge sharing natin, kasi medyo mahaba-haba pa yung lalakbayin natin. But we are already here. No? Nagsimula na tayong mag-share ng tamang impormasyon. So, maganda po, kaya po namin kayo hinihikayat na makinig palagi dahil dito po natututunan ninyo kung ano po ba yung tama at dapat na gawin. No? So, yun. Hindi po dapat niyo tinuturing na, kasi meron tayong presumption of minority, sabi nga ni Ma'am. So, dapat meron pong tamang pag-handle doon sa mga bata. Mamaya po, tanong natin kasi kanina, binagit ni Ma'am ang age Paano ba na-verify yan? Paano ba nalalaman ni MSSD at ng mga NGOs na bata yung inyong tinutulungan? At merong dapat na tamang pagprotekta doon sa mga kabataan. May verification po, age verification na ginagawa at age assessment. Sa pagbabalik po yan ng MSSD at your service. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi, ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. 8:44 in the morning, nababalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Ito na po ang Sabado Panalo questions natin. Ready na po ba kayo sa question number 1? Ayan, question number 1 for 300 peso worth of GCash. Ano po yung tawag sa mga batang ni-recruit o yung mga bata pong sumapi sa mga armadong grupo sa anumang kapasidad? Ano po yung tawag sa mga batang ni-recruit? O, binanggit na namin kanina, paulit-ulit yan ha. Ano po yung tawag sa mga batang ni-recruit at sumapi sa mga armadong grupo sa anumang kapasidad? Pwede bang acronym lang o talagang buo yung kanilang isusulat?
Buo siguro, no? Buo. Wrong spelling wrong ba? Naman. Wrong spelling wrong daw. Strict si Ma'am MJ ngayon. So, dapat po isulat ninyo yung buong salita, no? Siyempre, at dapat ay tama yung spelling ninyo. Okay, question number 2. Question number 2. Ang lahat ng batang nasangkot sa armed conflict ay mga biktima, anuman ang kanilang mga papel, at hindi dapat parusahan. Tama o mali? Sige. Ulitin ko, ang lahat ng batang, tama o mali ba? Ang lahat ng batang nasangkot sa armed conflict ay mga biktima at hindi dapat parusahan. Yun. So, ang sasagot nyo lang po dyan ay tama or mali. Ayan na, sige. Alright, at eto, mag-ano muna tayo, MJ, mag-update muna tayo para sa lahat. MSSD Updates. MSSD po nagpaliwanag ng programa, hinarap ang issue sa media forum. May report para sa atin si Aljabar Musa. Jab? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Naglunsad ng media forum ang MSSD kasama ang mga media partners mula sa iba't ibang probinsya ng BARM at sa labas ng BARM na regular na nagko-cover ng BARM programs and services sa programang tinawag na Tanglaw Bridging Communications for Effective Social Services in the Bangsamoro na ginanap sa Grand Summit Hotel General Santos City noong November 6, 2025. Dinaluhan ang aktibidad ng 40 na media practitioners mula sa radyo, print, telebisyon at online platforms kasama ang mga information officers mula sa iba't ibang institusyon. Layunin ng Tanglaw na palawakin ang ugnayan ng MSSD at media at mapalakas ang information flow tungkol sa social services programs sa pamamagitan ng serye ng presentasyon ng mga flagship at nationally funded programs na ipinapatupad ng MSSD. Tampok din sa media forum ang consultation and feedback workshop kung saan nagbahagi ng kanilang observations, suggestions at recommendations ang mga media practitioners upang mapabuti pa ang komunikasyon at pagbabahagi ng impormasyon sa publiko. Pinangunahan naman ni MSSD Minister Attorney Raisa H. Jajuri ang presentation of the transition report na naglatag ng mga milestones, accomplishments, challenges at lesson learned sa loob ng 6 na taong implementasyon ng MSSD. Sinundan ito ng open forum kung saan binigyan ng pagkakataong magtanong at maglinaw ang MSSD at media tungkol sa iba't ibang programa at serbisyo ng ministry. Tanglaw, which is a Filipino word that means light, is a program of the Ministry of Social Services and Development to strengthen and enhance our partnership with our media practitioners across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and even those serving in the national landscape. Essentially, this is part of our opportunity to clarify matters about the services and programs delivered by the MSSD. It's also an opportunity for us to inform the public as to how we are spending the public funds that have been allocated towards the Ministry of Social Services and Development. Pahayag din ng kanilang kasiyahan ng mga ilang media participants na nakibahagi sa aktibidad at pinuri ang transparency at accessibility ng MSSD sa pagharap sa media. First time ko narinig isa-isa ang lahat ng social services mayroon ang MSSD. Maganda rin ito para at least magkaroon ng conversation ang MSSD direkta mismo sa mga katulad naming journalist, maiparating din po namin yung mga observation namin. So napakaganda nito. Sana maulit pa. Maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon na mula sa MSSD BARM or nalaman namin ang dami palang programa ng MSSD BARM. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa MSSD BARM sa pagsasagawa po ng itong aktibidad sapagkat sa pamamagitan po nito ay nabibigyan po ng oportunidad ang mga miyembro ng media upang sila po mapakinggan at marating po ang kanilang nais parating sa MSSD BARM. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po, si Aljabar Musa ng Bangsamoro Muna
MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD Updates. MSSD nilunsad ang pilot test ng iProtect kontra karahasan sa kababaihan at kabataan. Ulat mula kay Joanne Magbano. Joanne? MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Upang higit pang pausayin ang Integrated Protection Referral and Tracking System o iProtect, nagsagawa ang MSSD katuwang ang UNIFIL Women at UNFPA ng pilot testing para sa mas epektibong paggamit ng iProtect kasama ang 30 case managers mula sa iba't ibang probinsya ng BARM nitong November 4, 2025 dito sa KDNT Manor Hotel, Cotabato City. Dumalo ang 30 case managers mula sa iba't ibang lalawigan ng BARM noong November 4, habang noong November 5 to 6 naman ay lumahok ang mga partners mula sa Datu Udin Sinsuat at South UP. Kabilang ang Women and Children Protection Desk, Women and Children Protection Unit, Gender and Development at iba pang mga social welfare officers. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga case manager at miyembro ng multidisciplinary team sa epektibong paggamit ng iProtect system. Itaguyod ang napagkasunduang survivor-centered case management principles at interagency referral protocols sa BARM at mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ministry, LGU at protection actors para sa maagap na pagtugon, masusing monitoring at database decision-making. Nagsimula ang programa sa presentasyon ni Hansel Luke Rivera, Social Norm Change Analyst ng UNFPA tungkol sa background ng iProtect system. Sinundan ito ng diskusyon sa system guidelines at isang hands-on training na pinangunahan ng system consultant. Bilang pagtatapos, nagsagawa ng case study simulation ang mga kalahok bilang bahagi ng practical exercise na sinundan ng plenary feedback session upang talakayin ang mga natuklasan at mga posibleng pagbutihin sa sistema. Nagkaroon din ng aktual na paggamit ng sistema kasama ang mga partners. So gusto natin ang ating mga MSWOs, lalo na doon sa mga areas na high incidence of gender-based violence and child protection issues, ay ma-apply po nila, no? Yung mga learnings nila na matutunan nila ngayong araw. So in short, inshallah in the future, ang ating mga social workers ay gamit na po itong iProtect system po natin. Ang iProtect ay isang digital case management and referral platform na idinisenyo upang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga service providers kabilang ang social welfare, kalusugan, pulisya, legal at civil society group para sa maagap, ligtas at survivor-centered na paghawak ng mga kaso sa buong rehiyon ng BARM. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joanne Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Joanne Magbanwa. MSSD Updates. 8:52 na po ng umaga. Naku, ang bilis ng oras. Balikan natin ang ating mga bisita, si Sir Aminuddin and Ma'am Rohani. Doon po tayo, Ma'am Ro, sa paano po ba ninyo bine-verify yung mga edad ng mga presumed minors na nasa custody? Okay, thank you, no. Isa sa provision, no, nung handling protocol is meron tayong tinatawag na age verification process. So napaka-importante nito upang mabigyan rin natin, no, ng tamang protection, lalong-lalo na kung halimbawa yung mga documentation ay wala or hindi available, missing. So, syempre, ang preferred method natin yung official records, no? Mas mainam kung meron silang birth certificates, no, na hawak-hawak yung mga bata. Pero meron din tayong alternative sources. Kung sakaling wala man ito, binabasehan rin natin yung individual statement, no, yung testimony mismo galing sa bata or mga magulang, physical appearance, tinitingnan rin natin, and kung kinakailangan, yung dental, no, na assessment. So, pwedeng maging isang paraan rin yon, no, nung alternative sources natin. Or, mga documents niya kapag sa school, for example. Ang pinaka-guiding principle lang natin sa handling protocol is kapag meron tayong doubt, ito, tama. Oo, no? Treat the person as a minor. Kasi yung sinasabi ko kanina na presumption of minority. No? And full child protection apply even while the age is being verified. No? I think yun ang
pinaka-importante sa handling protocol na ito. Correct. Meron pong tinatawag na Bangsamoro Technical Working Group. I think ito yung grupo na multi-agency ito. Collaboration ito ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at mga non-government organizations para talaga maprotektahan yung welfare ng mga kabataan. Briefly lang po, sir, pa-explain naman po ano po itong Bangsamoro Technical Working Group at yung composition niya. Sige po. No, ang Bangsamoro Technical Working Group, BTWG on CSAC, Children in Situations of Armed Conflict, ay nabuo through the resolution under the joint memorandum ng RSCWC and RJGWC. Ito ay composed ng, of course, the MSSD as the chair ng Technical Working Group along with the Ministry of Health, the MBHTE, the MILG, yung the MIPA, yung ating mga uniform personnel, yung AFP, PNP, and meron tayong dalawang CSO, the Kalilintad and Tiakaf Foundation. May involve, kasama po ba yung mga NGOs din po? May mga NGO tayo. For example, ang UNICEF is one of the member po nito. And I think the UNICEF only for now for the BTW. So ito na yung tanong ko, ano ang role ng UNICEF sa buong proseso ng pagpapatupad ng CSAC protocol? Correct. Ma'am Ro, please. Yes, oo. So as UNICEF, no, kami po yung nagbigay ng technical assistance, no, kasi nga bilang isang United Nations, kami yung nakatoka dito sa children in situations of armed conflict. And maliban dyan, nag-roll out rin kami nung mga trainings, capacity building, no, at documentation, and to ensure, no, na yung ating handling protocol dito sa BARM ay align siya doon sa ating international child rights standards. So far nakikipag work closely kami, no, with RSCWC at yung members nung Bangsamoro Technical Working Group at syempre ang Ministry of Social Services and Development. May available po ba, sir and ma'am, na yung booklet ng protocol para po naman kahit na hindi pa nakapag-workshop or seminar itong mga different agencies and security forces ay pwede nilang ma-download, pwede nilang matingnan at maging basis nila of educating their members also. Oo, no. As of now, wala pa tayong publish yung printed, no, na copy, but this is available naman online, no. Pwede natin i-flash yung QR code kung sino yung gusto makakuha po, no, ng copy. But I believe that this is also be published doon sa ating official website ng MSSD, no, doon sa, I think ay the ILMO ba? Oo, yung ating official publication ng MSSD. Kailan po ba na-launch yung CSAC handling protocol, sir? Ito ay na-launch during the opening, no, ng Bangsamoro Children's Month, no, last November 3 at the Sultan SKCC complex. Yun, November 3 ang launch nung CSAC handling protocol. Yan po, i-flash natin ulit yung QR code para makita nila at ma-flash nila. Paki-screenshot na lang po yan para meron po kayong scan. Pwede po ninyo i-scan yan para makita po ninyo yung copy na soft copy niyan at maging guide ninyo sa pagtuturo doon sa mga kasama po ninyo doon sa trabaho, lalo na sa mga security officers natin. At ipopost din natin today sa Facebook page po ng MSSD itong QR code po para po merong access ang lahat, no? At lang last ko na tanong before tayo mag-end dahil ang oras natin ay 8:59 na. We will be cut. Yes. Ngayon na official nang na-launch ang protocol, ano ang susunod na mga hakbang? Pwede sagutin ni Sir Hami at ni Ma'am Ro. Ang of course, ang next step po natin, no, of course, training, capacity building, no, sa mga frontliners, particularly sa ating local government unit, kasi sila naman yung pinaka-direct, no, first hand na ating mga frontliner workers, no. Maka-develop tayo ng training manuals on this, no, aside from the protocol, mas summarize natin at madali natin siya provide, no, yung orientation sa kanila. Of course, yung pag-set up din ng referral pathway, no, na meron sanang algorithm na mas madali tingnan na lang, no, paano yung pag-refer ng mga cases ng mga CSAC. Of course, yung monitoring din, hindi po yun mawawala. And of course, yung strengthening ng ating partnership, of course, with UNICEF, coordination is also very important. Yun.
Sige. Final message na lang po. Ma'am Ro, final message po nila. Very short for our audience this morning. Oo. So napakahalagang hakbang ito, no? Itong handling protocol kasi gusto kong i-highlight na dahil sa mga development na ganito, no, meron tayong reduction by 30%, no, nung mga grave child rights violations dito sa Mindanao, no? At ang resulta nito, ang Pilipinas, no, including syempre kasama tayo doon sa BARM, ay mawawala sila doon sa list, no, nung Secretary General's report sa mga susunod na reporting period. So that's a key milestone, no, for the Philippines as well as the Bangsamoro government as well. Yun. Sige, Sir Ami, final message po ninyo. Yes, siguro ang final message po natin, no, pagdating po sa child protection is everyone's responsibility, no. Hindi po ito kaya ng isang agency lang, no. Hawak kamay po na tayo dito, no. Hindi lang po ito MSSD. So that is why interagency, lahat po tayo dito ay kasali. Pag may mga cases po tayo, wag po tayong mag-hesitate to report. May mga reporting mechanism po tayo, may mga referral pathway tayo, may mga contact numbers po tayo sa posted in your localities. So sabay-sabay, hawak kamay po tayo sa pag-respond ng child violations against children. Maraming salamat po sa inyo, Sir Aminuddin Biludin, LPD, MAED, Regional Coordinator po of Regional Subcommittee for the Welfare of Children in the Bangsamoro Region, and Bam Rohani Barager Datumanong, RSW, MTSW, Child Protection Specialist po from the UNICEF Mindanao Field Office. Thank you so much. And then, before tayo pupunta sa ating third and fourth question, basahin muna natin ang input ni Ma'am Farda. Hindi natin mabasa ito. Ay, hello ang po sabi muna. niya, Batayin natin si Sir DG. Yes. Sir Mo, magandang morning po sa inyo. Attorney Mo, Australian Director General. Ayan, nanonood siya sa atin ngayon. At syempre, ang sabi ni Ma'am Farda, ang role ng LGU is very crucial in implementing the BARM protocol on handling children in situations of armed conflict. Konti lang po talaga ang taga-MSSD at yung mga NGO. Ang pinakamarami po at pinakakilala po yung lugar ninyo, yung mga taga-LGU. So kayo po talaga ang main actors dyan para po naman maging successful itong ating BARM protocol. Oo. Pangarap ito Pangarap natin ito na ma-implement ng tama at ma-implement ng fully. At matutupad ang pangarap na ito sa tulong po ng lahat, lalo na po ng LGU. Question number 3 tayo. Question number 3. Anong batas nakaangkla ang BARM CSAC handling protocol? Binanggit na po kanina, meron pong 3 numbers doon sunod-sunod. Triple number. Tapos ang sunod niyan, double number. Anong batas nakaangkla ang BARM CSAC handling? And question number 4 po natin. Question number 4 natin, anong buwan na-launch ang BARM CSAC handling protocol? Buwan lang hinihingi. Ang hirap naman ito. Buwan lang hinihingi. Hindi na po hiningi yung day. Buwan lang po. Sa halagang 300,000 pesos, meron na po kayong 300 peso worth of GCash or load. Sagutin niyo po yan. And paalala po, hindi po kasali dito yung mga empleyado ng MSSD. So, i-coach nyo na lang po yung mga kapitbahay ninyo para sumali sila. Pero po, kayo po ay employed po kayo, whether casual, whether permanent ang posisyon ninyo, or kayo po ay contract of service, hindi po kayo pwedeng sumali sa ating Sabado Panalo. So, ibigay na po natin ito sa ating mga audience, no? Sige, sagutin po ninyo yan. Meron pong nag-comment sa atin na sabi niya hindi daw siya nakasama sa winners kahit tama naman po ang sagot niya. Bakit hindi daw siya winner? Pabilisan po ito. Una, pabilisan po ito. Baka naman late po kayong sumagot. Pangalawa, baka po talaga mali po ang sagot ninyo. Nabe-verify po kasi talaga yan. At kung ano po yung unang nakikita po ng ating checker, yun po ang mananalo. Ganun po yung ating patakaran. Kaya ang key po dyan, sali po kayo every Sabado. Sali ng sali. Sali ng sali. Ayan po, nagtapos na po ng 1 oras nating programa. Sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat po sa ating FB Messenger, no? Sa MSSD po na Facebook page. O di kaya sa ating hotline number 0919-480-4265. Ayan. Ito po si MJ Alferez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buong staff ng Information and Communications Division ng MSSD, kay Carl Daniel, ang IT Specialist po ng NDBC, at ating pong technician on board this morning, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Jeff Mendez. Have a safe weekend.
And next Saturday po magkakarinigan po ulit tayo. Dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service! Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna. MSSD at your service.